What's up mga ka-farmers? Welcome back to my channel again, Thessalonica's Farm. Ayan mga ka-farmers, for today's video, isi-share ko sa inyo ang aking DIY breeding pen. So, meron tayo ditong bagong gawang maliit na kulungan ng mga manok. So, ipapakita ko sa inyo ang mga ginamit ko dito para makatipid ako sa kulungan kaysa bibili ako sa mga poultry supply na malalaking breeding pen na medyo may kamahalan ng halaga. So, dito sa farm ko, lahat ng mga kulungan ko dito is parang tipid mode. So yun, kasi mas maganda rin naman kapag DIY or ginawa mo sa sarili mo or dinesign mo sa sarili mo. So ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, kung nakikita nyo sa likod ko, yan yung ginawa kong breeding pen dito. Ayan. So sabihin ko rin mamaya kung magkano lahat ng nagastos ko dito sa aking ginawang breeding pen para sa mga alaga kong manok. Pasok tayo sa loob. Meron na rin ako dito nilagay ng mga manok. So, naglagay ako dito ng 4 na palahian na manok, panabong. So, mga hybrid itong mga nandito. Mahal ang bili ko dyan sa mga manok na inahin na to at doon sa tandang. So, kasi mga ka-farmers, magbibreed ako ng mga panabong na manok para soon, pwede tayo magbenta ng mga tandang dito sa farm. So, ali kayo guys, pasok tayo mga ka-farmers. So, ayan yung pinto. So, yan guys, kung makita nyo, yung pinaka-kapitan ng ating pintuan dito sa breeding pen is yung goma lang. So, ayan yung sa gulong. Ito lang. Pinakulang yan dyan. So, ayan. Tapos, yung pinaka-lock natin is, ayan. Kahoy lang na 2x2. So, iniikot lang siya para mabuksan tsaka masarahan. So, ito namang net, ito black net. Mga 6 meters siguro yung haba niya, tapos inikot na lang sa palibot ng ating kulungan. So, siguro ang presyo nito nasa mga 300 pesos tong net. Tapos yung mga kahoy naman natin dito, so, yan yung mga kawayan. So, libre ko itong nakuha dito sa farm. Kasi may mga kawayan ako dito na nakatanim. So, pagka meron akong kailangan na kahoy, nakakalibre na ako sa kahoy. So, itong mga pawid, ito itong ganito, yung pinang bubong. So, nabili ko yan dito sa matanda sa may farm, dyan, nakatira. So, binili ko siya ng 150 pesos yung pawid. So, yun na yung binubong ko kasi pagka yero, medyo mahal. Tapos, medyo mainit sa mga manok. So, perfect ang pawid para sa akin, para sa breeding ko. So, yan, pasukin natin, guys. So, siguro overall din ang naubos ko dito is nasa 500 to 600 pesos. Kasama na yung mga paitlugan na basket sa loob. Meron kasi itong paitlugan na basket sa loob eh. So, ito, pasok tayo. Baka makawala yung manok. Sarado natin. So, ito, mga ka-farmers yung loob. Ito, mga ka-farmers yung loob ng breeding pen. So, yan kung makita nyo. Siguro, ang pinakataas niya is 7 feet yung pinakadulo. Tapos, pababa kasi siya, pa-slant. So, dito banda, ayan, kasing height ko na siya. Siguro mga 5.5 feet to. Tapos, sa pinakataas, 7 feet. So, yan, mga ka-farmers, ganito lang. Tapos meron, so dito yan mga kahoy para sa mga tandang at pag hahapo na sila. So meron din itong maliit din na kahoy, ayan, para sa tandang. Sa kabila naman yung mga manok natin na inahin. So
So, yan siguro mga 2 feet by 2 feet lang din siguro yung laki nito ng ating breeding pen. So, dito naglagay ako ng paitlogan. Ayan, 5 ng itlog ng mga inahin. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 basket to mga ka-farmers. Tapos, nilagyan ko lang siya ng kugon para sa limlima ng manok. So, pwede din mga ka-farmers, may nag-advise sa akin na ka-farmers natin na nag-comment, pwede din daw tanglad yung ating ipang sapin sa mga baskets natin dito. So, for now muna, kugon muna kasi wala pa ako masyadong tanim na tanglad dito. So, ayan. So, ito mga ka-farmers, yun yung ating breeding pen. So, siguro overall, 500 to 700 na siya. Kasama na yung ating mga basket. Ayan, mga ka-farmers. Tapos sa baba, ayan, sa baba naman, so lupa lang naman ito. Ayan, para so ayan mga ka-farmers, sa baba, lupa lang naman para nagkakaykay-kay yung mga manok. So ayun, may mga ka-farmers, may nakita akong isang itlog. Pero ba't hindi sila sa nest nag-iitlog? So pakita ko sa inyo mga ka-farmers, ito may nakita akong itlog. So ito mga ka-farmers, may isang itlog. Yung mga inahin natin, tamad umitlog sa taas. So ito, ayun, yun. So ito mga ka-farmers, yun yung ating manok na talahian, panabong. So ayan yung ating tandang, magaling tong pumalo, itong tandang na to. So soon, pakita ko sa inyo yung video ng laban nito. Pakita ko sa inyo kasi hindi pwede dito sa Facebook kasi bawal yata mag-upload dito ng nagsasabong na manok. Sa Facebook ko upload kung paano to lumaban. So ayan mga ka-farmers, kung makikita nyo, ang titikas ng mga inahin natin, ayan, ang gaganda ng lahi nito, hybrid to. Medyo mahal ang pagkakabili ko nito mga ka-farmers. So ayan, zoom, pakita ko sa inyo. So ayan ang liliksi. So may puti tayo, may parang goldish. Tapos meron tayong normal yung kulay. So ito maganda tong isang to. Yan yung parang gold. Tapos ito yung tandang. Tingnan niyo yung mata ng tandang. Sobrang lisik ng mata. So yan sa mga tandang na naalagaan ko. Ito yung medyo magaling talaga makipaglaban or makipagsabong. Ayan. So ito mga ka-farmers, yung kanilang patuka. So, yan, mais siya. Merong mga whole core na mais na pinatuyo namin dito sa farm. Tapos, parang dinurog na pellet, nilagyan na ng tubig. So, yan mga ka-farmers. Comment kayo sa baba mga ka-farmers kung may mga ideas pa kayo sa paggawa ng ating mga breeding pens. So, yan. Kasi simple lang itong paggawa ng breeding pens ko eh. Ayan. So, sa kabila, doon yung malaki, nandoon banda. Yun yung nandun yung mga Rhode Island. So, ganito rin, kaso wala siyang bubong, open area lang. So, malaki kasi yun eh. Pinabakuran ko lang siya ng net din. So, ayan. So, ayan mga ka-farmers, pinakita ko na sa inyo ang DIY breeding pen ko dito sa farm. So, kagagawa lang nito siguro 2 days ago pa lang. So, yan guys, abangan nyo mga ka-farmers yung video ha. I-upload ko sa Facebook ko yung sabong, kung paano makipagsabong itong tandang na nagpapalahi ako dito sa tandang na to, dito sa mga hybrid kong mga inahin. So, yan guys, thank you for watching this video. I hope meron kayo nakuha na mga simpleng idea sa akin dito sa pag-farming ko. So, please like and subscribe po sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga videos na i-upload ko dito sa ating maliit na farm. So, yan mga ka-farmers. God bless and have a good day.